Ang araw sa inyo mga ka-viewers. Sa umagang ito ay mayroon tayong tanggap. Okay. Wala siyang power. Kaya ito'y antimano ay hindi na natin isasaksak. Dahil wala siyang power eh. Okay. At ito ang kanyang brand. At ito yung kanyang model. 32 Smart Digital LED TV. Okay, bubuksan natin para ating matroubleshoot. Mga viewers, ito yung kanyang motherboard. Okay, pa-plug in natin at ng ating malaman kung present ba ang kanyang mga voltahe. Una, ilalagay muna natin sa AC yung ating tester. Testingin muna natin kung mayroon tayong marireading na AC. Okay. Kung makikita nyo, mayroon siyang AC volts. Okay. Tapos, tutungo tayo sa kanyang filter capacitor. Titignan natin kung nakarating ba sa filter capacitor ang kanyang voltahe. Okay, makikita nyo nakarating sa kanyang filter capacitor ang voltahe 311. Ngayon, titingin tayo dito sa kanyang secondary. Titignan natin kung mayroon ba siyang 12 volts sa kanyang secondary. Tingnan natin kung may 12 volts. Okay mga ka-viewers, wala siyang 12 volts. Okay, wala siya, wala kahit sa backlight, wala siyang supply, kahit sa may diode, wala rin sa 12 volts. Okay mga ka-viewers, so may problema yung ating power supply. At kung makikita nyo ay mukhang wala naman siyang putok. Pero ayaw tumawid yung kuryente patungo dito sa kanyang secondary. Wala siyang kuryente dito sa kanyang diode. Okay mga ka-viewers, troubleshoot muna natin maigi kung ano ang dapat gawin sa circuit nito. Okay mga ka-viewers, ang aking nakikitang problema ay yung kanyang IC. Ito, kita mo may kuryente pa. Kung makita mo itong IC na maliit na to, ito yung sira niya. Hindi siya gumagana. At okay naman tong IC transistor na ito, okay naman. Ngayon, para mabilis tayo at malaman natin kung yung primary lang talagang may problema, ay i-convert na natin siya ng 4 wires para malaman natin kung dito lang sa may primary talaga ang problema at malaman din natin kung okay pa yung board na ito. Okay, ko-convert po muna natin mga ka-viewers. Mga kabuting din, ang unit na ating ginagawa ay may problema sa power supply. Hindi gumagana yung pinakamaliit na IC niya. Buo naman yung kanyang regulator at hindi naman din bumuputok yung fuse. Ngayon, para hindi naman na tayo mag-trouble ng matagal at gawa ng ito naman simpleng-simple lang naman na trouble at kalimitan naman na ginagamit kapag ganyan ang naging issue ay kino-convert na lang ng 4 wires module, ay ganito ang ginagawa na. Ito yung 4 wires module na ginagamit natin mga ka-viewers. Kung makikita nyo, ang connection natin ginawa ay yung pinaka-positive niya ay
dito sa kanyang pinaka-regulator. Ito yung pinaka-regulator niya. Ito yung pinaka-regulator niya. Yan. Dito yung nakalagay. Tinanggal natin yan para maihinang natin yung pinaka-positive ng, ng 4 wires. Tapos yung black, yan yung pinaka-ground. At kung makikita nyo, ang ginamit natin na connection ay opto connection. Kung makikita nyo mga ka-viewers, yung ating opto ICI, inangat natin at nilagyan natin siya ng wire. Ang pinaka-wire niya ay hininang natin dito at dito natin siya nilalagay sa kanyang connection sa may opto. At kung makikita nyo, yung dating nakalagay dyan ay ito. Ito yung dating nakalagay, tinanggal natin. Yan, tinanggal natin yan at ang ginamit natin yung nakakalagay sa 4 wires. Nilagyan natin ng wire papunta rito. Ngayon, titistingin natin kung okay na ba yung ating unit. Ipa-plug in natin mga ka-viewers. Ito yung wire. Plug in. Kung makikita nyo mga ka-viewers, may power na siya. Oh. Okay mga ka-viewers, mayroon na siyang standby. At buvoltage checking tayo para malaman natin kung ano-ano ang mga voltahe na gumagapang dito sa ating secondary. Okay? Lalagay tayo ng ground at itatabi na natin itong dalawang piyesa na ito at hindi na kailangan. At mag-voltage checking tayo gamit ang ating tester. Dito sa may diode na ito ay mayroon siyang 18 volts. Okay mga ka-viewers, nasusundan nyo ba? May 18 volts sa dyan. At dito sa diode na isa na to ay mayroon siyang 12 volts. Okay mga ka-viewers, may 12 volts siya. So, okay na yung voltahe niya. Ngayon, ipa-power on natin. At kung makikita nyo may standby na, ipa-power on natin. Pipindutin yung power na to kung magkaka-display na. Okay? Pipindutin ko. Kung makikita nyo nawala ang ilaw at ayan na siya mga ka-viewer. Mayroon na siyang display. Gumana na yung TV walang power. Android na pala ito. Okay mga ka-viewers. Naglo-loading yung kanyang Android. Tayo natin sa isang saglit kung sa ba ay Android. Okay, nag-loading. Okay, ayan, lumabas na yung mga apps niya. Okay na mga ka-viewers. Tatakpan na natin para sa ating final test. Okay na mga ka-viewers. Kawalan TV. Makikita nyo, ayan siya oh. Okay. Hindi na natin siya pwedeng lagyan ng anumang signal gaya ng antena, gawa ng wala siyang rin. Nakalagay lang siya sa TV. Wala ring signal sa TV yan. Dahil alam mo mga uso ngayon, mga TV box yung pampalinaw. Kaya at least nakita natin gumagana na. Okay mga ka-viewers, mainit ang panahon. Kung makita nyo, napakainit sa labas. Okay, hanggang dito na lamang at naway mayroon kayo natutunan sa ating ginagawa at naway daknan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan dito sa rin karamdaman at nawa maging ligtas tayong lahat. Okay mga ka-viewers, I love you all. Walang master dahil ang gawa natin ay hindi gawa ng isang master kundi marunong lang po tayo gumawa. Okay? Good luck until next upload.